mamuno, Oo, 'di ba? oo. Hindi natin masasabi na ito'y kagustuhan ni ng OIC Nartates, pero nalagay sila sa sitwasyon nga na gano'n na na nagkataon siya PMA, nagkataon yung pinalitan niya ay PNPA. Oo. So, susunod nga lang naman daw siya. correct. Uy, Oo. pero hindi unusual yung sinasabi mo na Oo. story kasi Siyempre turf diba? parang teka muna, siyempre may naalala ko maski naman kayong tayo na mga ordinaryo at wala sa kapangyarihan, alam natin na kung parang usually sinasabi natin, siyempre, may iba yung tingin natin sa mga taga-PMA, tapos iba rin yung tingin natin sa PNPA. Although, nagbabago na because nakikita natin yung mga produkto ng PNPA na okay naman sila. okay naman sila. Oo. So, ganon. So, tapos may nagbiro na isa pong insider expert. Nagbiro po siya nung kinakausap namin kanina na sino ba kaya maglunsad ng kudeta dyan sa dalawang yan? Ay! Mga kababayan, natahimik po itong nag-uusap na tatlong angkor dito. Nang binanggit po nitong angkor na lalaki, hindi ko na po masyado na yung pangalan kung sino. Basta dito po ito sa One News PH. At ayon nga sa kanya, sinasabi niya, sino ba ang may kakayahan maglunsad ng kudeta sa mga yan? Mga kababayan, marami po sa atin ngayon ang napapasel, marami po ang mga umuugong na mga usap-usapan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nasibak itong si General Torre sa kabila ng noong una ay paborito pa po ito ni Pangulong Marcos at pinarangalan pa nga ito dyan sa kanyang huling sona. At ito nga ay ang World Champion boxing champion nanalo ng walang katalo-talo. Walang kalaban, mga kababayan. Biruin mo yan, ikaw na yung champion. Walang kalaban, nanalo ka, no? Ibang klase. Yan po yun, At bukod dyan, nagulantang po talaga ang mundo, no? Dahil hindi lang po basta ito pag-degrade, no? O pag-didemote kay Torre. Kundi pinapawalang halaga na ba nila ang nagawa ni Torre na ito'y pagkakaaresto or pagsusurinder ni Kibuloy at ito nga pong pagsusurinder din ni Tatay Digong or si Torre ang nagsurrender kay Tatay Digong papunta sa dahig. Ito bang mga ito ay pinapawalang halaga na ba ng Marcos administration? Kung kaya't itong si Torre ay nilagay na ngayon bilang floating status, mga kababayan. Ano ba sa tingin ninyo? Marami na po ngayon ang mga alimuom, no? Ang mga nag-uusap-usap ngayon sa social media, bukod pa po yan sa mga mainstream media. At kanya-kanya na po ngayon, mismo kung inyo mapapansin, ang mga mainstream media, ang mga politiko, hati. Pati mga social media, hati din po. May mga kanya-kanyang opinion, mga kababayan. Pero dito po sa ating VMR channel, mayroon po akong ipapapanood sa inyo, mga kababayan, na kayo na po ang humusga kung dito nga ba maaring nagmula itong pagkakasibak kay Torre. Magugulat po kayo, mga kababayan, dito po sa video na aking ipapapanood sa inyo. Magbabalik po tayo, gagamit po tayo ng time machine, mga kababayan. Kung interesado po kayo at gusto niyo mapanood kung ano po ang sinasabi ko o tinutukoy ko na time machine, ang ibig sabihin ng time machine, magbabalik lang tayo, aatras lang tayo ng ilang panahon, mga kababayan. Para maintindihan po natin, makita po natin, alam niyo po, ito po ang isang bagay, hindi po malalagay dyan kung wala pong dahilan. Ayon nga sa kasabihang English, cause and effect relationship. Lagi po yan. Kung may nangyari, may yumari. Tama ba, mga kababayan? Kung may nagawa, may gumawa. Correct? Hindi. So, ibig sabihin, kung mayroong katapusan, mayroon din pag-umpisa. Tama, hindi?
At kung mabilis ang iyong pagsikat, ganun din mabilis ang iyong pagbagsak. At this time, yan ang nangyari kay General Torre. Mabilis na umakyat sa kabila ng marami po ang naapakan. Ngayon, mabilis din siyang bumagsak at ang pagbagsak, ang sakit-sakit mga kababayan. Pero ito, magugulat po kayo sa mga video na aking ipapapanood sa inyo. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, mga ka-DDS, ano ho? Pero bago natin tunguhin ang video, ako po ay nagpapasalamat muna dito kay Ma'am Edita Walsh o Wash, no? Kung ano pong pronunciation na nag-super chat or super thanks sa ating video kahapon. Yung video na yan kay Torre. Maraming salamat po sa iyo, ma'am. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. At mga kababayan, kung ngayon ka lang po nakabisita sa aking channel, ay inaniyahan ko po kita na po kita. Dapat pasensya na ha. Nag-halo-halo na ang aking mga pananalita. Nag-aanyaya po ako na paki-subscribe. Ayan po ang subscriber button sa baba. Sa mga bago pa lang at ngayon pa lang nakabisita. At pakipindot ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kayong updated. Sa mga gusto naman pong mag-send ng support or kunting tulong, andyan po ang join button, may monthly babayaran, or ang super thanks katulad na pong ginawa ni Ma'am Edita. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Kung wala naman po yan, like and share na po sa mga Facebook kung inyong mamarapatin. Maraming salamat din po. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator para patuloy po kaming maninindigan at hindi po mababayaran kahit kailanman. Yan po ang tatak DDS. Prinsipyo, hindi bayaran. Let's go na po mga kababayan. Puntahan na po natin ang video kung saan ito nga pong si Torre, inaalam natin kung ano po ba talaga ang dahilan ng kanyang pagkakasibak. Panoorin niyo po itong video. Ang pag-relieve kay Nicolas Torre III ay hindi po ang unang beses tinanggal na maaga ang kasalukuyang PNP chief. Halimbawa, si General Nicanor Bartolome, inappoint ni Pangulong Noynoy Aquino na PNP chief noong September 2011. Dahil ang polis at militar meron pong mandatory retirement na edad 56, nakaschedule siyang mag-retire sa March 2013 pa. Pero ito po, ayon kay dating Pangulong Noynoy Aquino, pagdating pa lamang ng December 2012, gusto na niyang ilagay si Bartolome sa non-duty status. Mas maaga po ito ng 3 buwan sa kanyang retirement. Ano pong ibig sabihin itong non-duty status? Ibig sabihin, hindi siya tanggal sa serbisyo, hindi tanggal ang rango, pero hindi na siya ang mamumuno sa PNP. Para pong floating status lamang. Sa gantong paraan, wala pong demotion at kuha pa rin niya ang full retirement benefits ng isang PNP chief. Ano raw ang dahilan? Una, ang retirement ni Bartolome papatak ng 3 buwan bago po ang 2013 May midterm elections. Ang pangamba raw ng Malacanang, ang susunod na PNP chief sa kanya, meron lamang 3 buwan para maghanda sa darating na eleksyon. Pangalawa, pagdating daw ng Pebrero 2013, meron ng election ban sa mga new appointments. Baka raw dito pa sumabit ang appointment ng susunod na PNP chief. Sa huli, kusang nag-retire o nag-early retirement na lamang si Bartolome noong December 2012. So 3 buwan nga pong napaaga ang kanyang retirement. Isa pang napaaga ang pag-alis, si dating PNP Chief Oscar Albayalde noong panahon ni Pangulong Duterte. Si Albayalde, inappoint ni Duterte noong April 2018 at retirable siya sa November 2019 pagsapit din ng 56 years old. Ang problema, nilagay siya sa non-duty status, 1 buwan bago ang kanyang scheduled retirement. Napahiya kasi ang PNP nung pumutok ang issue ng mga Ninja Cops, isang grupo ng mga pulis sa Pampanga na nagbebenta raw ng kanilang nahuling droga nung panahong si Albayalde ang police chief ng Pampanga. Dahil po dito, nilagay siya sa floating status 1 buwan bago ang kanyang retirement. Pero ngayon, walang tatalo sa kaso ni Nicolas Torre III na tumagal lamang ng 85 araw sa kanyang pwesto. Wala pa pong 3 buwan. Hindi lamang yan, ang bilis po nagbago ang ihip ng hangin. Noong nakaraang buwan lamang, si Torre pa ang tila paborito ng Malacanang. Binanggit pa sa SONA ng Pangulong Marcos noong Hulyo. Pero may kaakibat na problema ang paglagay kay Torre sa floating status. Nakaschedule kasing mag-retire si Torre sa March 2027 pa. Ibig pong sabihin,
Unless mag-early retirement siya, meron pa po siyang 1 taon at 7 buwan sa kanyang serbisyo sa PNP. Eto, ayon sa batas, hindi mo naman pwedeng i-demote o sibakin sa gobyerno ang isang opisyal ng walang mabigat na dahilan. Kailangan pong idaan yan sa mahabang proseso. Ibig sabihin po, mananatili pa rin si Torre na isang 4-star general. Pero Maliwanag mga kababayan, hindi po pala po pwede ayon sa batas tanggalin or i-demote itong si Torre ng walang mabigat na dahilan. At narinig naman po natin dito mismo kay Remulla, yung SILG Secretary, na wala daw po talagang mabigat na reason kung bakit siya ay pinapalitan bilang isang chief PNP. Tuloy pa po natin ang balitang ito mga kababayan. ayon naman sa Republic Act 6975, ang PNP law, iisa lamang ang maaaring humawak ng rango na 4-star general sa PNP. So kung sino man ang papalit kay Torre, hindi po mababawi ang ranggong yan hanggat hindi kusang nagbibitiw si Torre. Kaya't ang tanong ngayon, ano kayang iaalok na Malacanang na pabuya para kusang mag-retire sa serbisyo si Torre? Mga kapatid, Ed Lingaw po. Ayun mga kababayan, so ang option lang po pala dito para maibigay dito nga po sa kay Nartates ang 4-star general, si Torre ay mag-early retire or kusa po siyang bumaba at mag-retire na nga tuluyan. At saka pa lang po siya, maaari naman po italaga kung mayroon pa po siyang pagtatalagahan sa kanya ang ating Pangulong Marcos. Maliwanag po yan mga kababayan. At yan na po, napag-alaman natin itong si Torre kung ano po talaga ang kanyang status patungkol po dito. At puntahan na po natin mga kababayan ang video ng mga nagkahati-hating opinyon ng mga senador. Mayroon pong naawa, mayroon pong natuwa. Panoorin po natin ang video ito bago po natin puntahan mga kababayan kung ano ba talaga saan ba nagmula itong mabilis na pagkasibak bilang PNP chief nitong ni General Torre. Mga kababayan, panoorin niyo po ang video ito hanggang dulo. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubaya niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. At mga kababayan may binabanggit dito si General or dating General Bato de la Rosa, ngayon senador, no, na maaari mayroon siyang nasagasaan diyan sa Malacanang. Dahil diyan mga kababayan, isusunod po natin ang exciting part ng ating video ito. Pero bago yan, nililinaw po natin katulad ni Senator Bato, tayo ay naawa dahil nga po sa parang ang bilis naman, no? Parang malaking insulto talaga ito mga kababayan kasi ni sa hinagap Di ba? Bidong-bido pa nga ito si Torre. Naawa tayo in the sense of the part lang ng ganon. Pero naiinis po tayo katulad ng binanggit ni Senator Bato dahil nga po sa ginawa niya rito kay Tatay Digong at dito sa KOJC kay Kibuloy. Di ba? Nakakainis mga kababayan dahil alam naman po ng lahat na marami pong paglabag ang ginawa niya po rito. Tuloy natin ang video.
Nag-issue ako ng orders din later on, I just inform Malacanang. Maaari rin naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP is, will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP. Hindi pala yun mga kababayan, ano? Ang 4-star general ay floating status lang, pero ang mamumuno, yung Chief PNP, yan si Nartates, 3 lang ang star. Nako, ayon kay General Bato po ito General Bato, Senator Bato na dating general. Maliwanag mga kababayan, narinig natin yan. Sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mababata sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan diin ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na In short mga kababayan, na overpower ni Torre ang presidente. Diba? Kasi hindi pala niya karapatan yun Karapatan pala yun ng Pangulo or kaya yung SILJ or kaya yung NAPOCOR. At this time, pinagnunahan na lang po ni Torre. Kaya na-overpower po niya ang lahat. Sabi naman ng Pangulo, hindi yan po obra. Sobra ka na. Binigyan na nga kita ng pagkakataon maging Chief PNP. Sa kabila ng dapat ka, PMA ang may lalagay dyan Ngayon, ikaw na kaagad ikaw na naman ngayon maggagawa ng trabaho ko. Hindi na nga ako natutulog sa dami ng trabaho ko. Kukunin mo pa sa akin yung isang trabaho na yan. Di ba? Parang gano'n siguro lumalabas yan no? Okay, tuloy na namin. Anong sabi naman ng Super Ate? may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung Papang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aano. Kapwa naman ano daw ang narinig ninyo mga kababayan? May umuugong daw di umano ayon kay Senator Amy Marcos. Panoorin natin nga, balikan natin sinabi ni Senator Amy Marcos. Ano yung nababalibalitaan nila mga kababayan? Panoorin natin ng konti, balikan lang natin to. Boss tayo lahat, yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Yan pamumulitika daw po ito sa PNP ayon dito sa reporter at binahagi daw po ito ni Senator Amy.
Senator Aimee, pakibahagi mo rin po dito sa VMR channel. Bida-bida ka rin na VMR, ha? Okay guys, panoorin natin ang umuugong na pamumulitika ayon kay Senator Aimee. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente. Ay mga kababayan, ayan daw po pala ang plano ni Toriong. Tatakbo daw po ng presidente or vice-presidente. Aba, paano naman si Insan? Insan, mukhang gusto kong inikis-mikos ni Tore. Biruin mo, itong si Insan, ginawa ng lahat-lahat. Naubos na ang budget ng Pilipinas, winaldas na. Ni Tintin, sabi nga ni Mayor Basti, si Tintin. Naubos na ang pera ng ating taong bayan. Waldas na, limas ma. Nangungutang na nga si Minsan para lang may pangwaldas si Insan. Aba, ito pa ngayon, mamumukat-mukat, pina-impeach na nga si Bibi Sara para walang hadlang sa kanya. Aba, may papasok. May sisibol, mga kababayan. May sisibol na isang Tore. Aba mga kababayan, matindi po ito. Senador po pinanggalingan niya, narinig daw po niya may umuugong na tatakbo daw. Pagka-presidente itong si Tore o kaya Vice President. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Well, mayroon pang video after nito at baka doon na mag-comment kayo mga kababayan kung naniniwala ba kayo sa sinasabi ngayon ni Senator Aimee. Sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aano. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senator Raffy Tulfo, sinabi ng pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ayan mga kababayan, maliwanag, hating-hati po ang mga opinyon ng mga senador patungkol po dito at hating-hati din po ang kanilang pagtansya kung ano ba ang totoong dahilan nito nga pong pagkakasibak ni Torre bilang Chief PNP. Na sa ngayon, ayon kay Senator Bato, pwede pala maging floating status yung 4-star general at mamuno yung 3-star general lang. Ang problema ko dito mga kababayan, magpapasuldo po tayo kung sakasakali mangyari yung sinasabi ni Senator Bato, magpapasuldo tayo ng napakalaking pera para dito sa wala naman pong silbi at walang gagawin sa ating pamahalaan. Yun lang ang nagiging problema ko mga kababayan kasi nga, di ba, hirap na tayo, utang na ng utang si Junior Tapos ipapasuldo lang sa walang mga ginagawa. Ang dami na pinapasuldo natin. Isa pang walang ginagawa, napaka-inutil itong DPWH. Pasuldo pa ng pasuldo ang ating Pangulo. Hindi lang basta inutil. Mayroon pang isang naaresto. Nagbabribe, di ba? Kita mo naman yan. Hindi ka na nga nakatulong. Nakagawa ka pa ng malaking perwisyo sa ating pamahalaan. Ganito mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Ganito ang mga ating mga opisyalis ngayon. Mga kababayan, dugtungan po natin, ito na po ang video na sinasabi ko po sa inyo. Dugtungan po natin ang sinasabi ni Senator Aimee Marcos. Panoorin niyo po ang video ito at kapit po kayo. Kayo na po ang bahala umusga kung tama ba, may posibilidad ba ang sinasabi ni Senator Aimee na itong si General Torre ay may balak tumakbong vice-presidente or presidente sa 2028 eleksyon.
Ayan mga kababayan, ang inyong napapanood. Base po dito sa inyong napapanood, ano ang inyong masasabi? Ano ho? Ako, una kong nakita ay itong mga mukhang mga PSG, ano? Kasunod nitong mga police mobile. At ang nakakagulat, may isang itim na sasakyan na parang Land Cruiser ata ito, kung ano man itong sasakyan. Numukhang sasakyan ito ng presidente. Unang-una mga kababayan, may blinker oh. Oh, di ba ang mga maaaring gumamit lang nito ay ang Pangulo ng ating bansa? Ang maaari lang gumamit ng mga ganitong klaseng sasakyan ay yung mga ilan lang po, like Senate President or Chief Justice. Hindi ko masyado mga kababayan ha. Basta ang pagkakaalam ko mga dapat Presidente, Vice President lang po yata ang pwedeng gumamit ng ganyang klaseng sasakyan. Ano ho? Pero bakit gamit-gamit ito ni General Torre? Ito na ba ang nagpapahiwatig na totoo ang nasagap na umuugong na balita di umano na ito daw si Torre ay may balak tumakbong presidente sa 2028 election? Comment nyo nga dyan mga kababayan sa baba kung maaari bang magkatotoo lahat ng ating mga hinala. Samantala, may iba pa pong video bukod dyan. Ito pa po, panoorin nyo. Ayan si Torre, Guwapa ni Mayor, Grabe. Guwapa, pinky-pinky si mukha niya na. Maganda po ay dyan sa Cagayan, no? General Torre, Mayor Myla. Ayan, ito naka-point, no? Yan ang Mayor Myla, mga kababayan sa Cagayan. Panoorin pa po natin ito mas malapitan na video. Parang election favor na po talaga ang nangyayari dito. Ayan po yung Mayor Myla daw yata na sinasabi, no? O yan, kumakaway-kaway. Nakakulay pink. Mukhang mga pinklawan. Mukhang mga pinklawan, mukhang mga pinklawan. No wonder nag-iiyakan ng mga pinklawan, mga kababayan, sa pagkakasibak ni Torre. Mukhang si Torre ata ang kanilang secret, secret nilang kandidato, no? Kasi mapapansin nyo mga kababayan, marami po mga pinklawan na nag-a-admire dito kay Torre. Hindi, totoo, mga vlogger. Mag-ikot lang kayo sa ibang mga pinklawan vlogger, yung mga kakampwet. Oo, puring-puring nila yan si Torre, mga kababayan. Maniwala kayo, puring-puring nila yan si Torre. Ito yata kanilang ginogrom, no? Na i-partner kanino? Baka i-partner ito kay Risa. O kay Lini Robredo. Mga kababayan, alam nyo na ha? Sige mga kababayan, i-comment nyo po dyan kung anong inyo masasabi. Kung maaari bang magkatotoo yung sinasabi nila na ito daw pong si General Torre ay ang isa sa dahilan kung bakit siya nasibak dahil sa may balak sa 2028 presidential election. Kayo nang humusga mga kababayan ha? I-share ko lang po ito. Pero bago yan, may video po si BBM at si Torre na may tagubilin po sa kanya ang Pangulo bago pa siya masibak. Panoorin niyo po ang video ito mga kababayan na tagubilin sa kanya ni BBM. At ano ang sinabi o reaction ni Torre tungkol dito sa bilin sa kanya ni BBM mga kababayan. Ito, panoorin niyo po. Hamon ko sa iyo. Panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulusan. Hamon ko sa iyo. Panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulusan. Hamon ko sa iyo. Panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulusan. Hamon ko sa iyo. Panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating Ayun. Naintindihan niyo ba mga kababayan? Hamon ko sa iyo. Patilihin ang hamon ng kakapulisan. Naintindihan niyo? Si Torre, mukhang naintindihan naman.
Napag-ganon si Tore. Ayan o. Lumapit ang mukha ni Tore. Ano, sir? Klaruhin mo, sir. Magsabi kung anong bilin mo sa akin. O ngayon, dahil si Tore isang masunurin, ayon nga kay John Vic Rimulya, ito si Tore parang pitbull no? Sunod-sunuran, mabilis ito. Pag sinabi mo nga ganito, ay mabilis kang sumunod to. Sumunod! Mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Hamon ko sa iyo, patilihin ang panatilihin mo. Mga aman nga, tutulitan ha? Hamon ko sa iyo, Mga hamon mo. patilihin ang Panatilihin nga, mga amon yung kapulisan. Mabilis lang eh. Ayan, dahil nga si Tore masunurin, ito ang sagot ni Tore dyan, mga kababayan. Kapit po kayo! Dahil sumagot po si Tore sa hamon sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. Ito po ang sagot ni Tore, mga kababayan. Naku, nakakagulat. Yung hamon ni Tore, panoorin nyo. Ang crackdown naman natin, hindi lang dyan sa tuklaw kundi sa iba pang mga droga, lahat ng pinagbabawal na gamot. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita pa kayong, di ba dati, tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Paano ba nakakapasok dito yung tuklaw? Oh, yun. Good yun Well, inaalam natin ang origin, pero just like diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Ayun, mga kababayan. Ano na? Sabi ni Tore, maliwanag. Sabi ni Marcos, ang hamon ko sa iyo, panitilihing maayos, malinis ang ating mga kapulisan. Tumugon si Tore, mabilis umaksyon. Kasi ayon kay John Vic Rimulya, pitbull ito Mabilis itong gumalaw di nilinis niya. Kasama sa pagmaglinis, wala pang adik na nakita siya or gumagamit user na gwapo. Lahat ng adik pangit. Ngayon, bakit mo kinukunik yung BMR doon kay President Marcos? Hindi kasi nung araw may hamon kay Marcos si Tatay Digong at saka itong si Attorney Boy Rodriguez. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Panoorin nyo. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na sabay silang magpa-drug test. Sinabi yan ng dating Pangulo kasunod ng pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na ilabas ni Duterte ang pruweba ng kanyang akusasyon na drug addict umano si Pangulong Marcos. Sinagot din ni Duterte ang sinabi ni Pangulong Marcos na posibleng epekto ng paggamit ng fentanyl ang mga pinagsasabi niya. Sabi ni Duterte, batay sa reseta ng doktor, ang paggamit niya ng fentanyl at 8 taon na siyang tumigil sa pag-inom nito. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Yan. Saan mo kinukuha yung supply mo? Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drugs. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo o ng Malacanang tungkol dito. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated. So, ayun nga ang hamon ng Pangulong Duterte. Magpa-drug test tayo ng sabay. Ayan Ex-President Duterte hinamon si President Marcos na sabay silang magpa-drug test. Mga kababayan. At ngayon, ito pa. Mayroong isa pang naghamon sa kanya kay Marcos Jr.
At ano ang tugon niya? Panoorin nyo. President Bongbong Marcos is rejecting the challenge of former Executive Secretary Victor Rodriguez for him to undergo a hair follicle drug test. Rodriguez's call to Marcos is based on the constitutional principle that public office is a public trust. But Marcos, in an interview on Friday, January 31, says he does not need to undergo the hair follicle drug test because it has nothing to do with public trust. No. No. Why should I do that? That's, what is a public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? In April 2024, Rodriguez had also urged Marcos to undergo a hair follicle drug test amid allegations that he was a drug user. Meanwhile, in January 2024, former President Rodrigo Duterte also made strong allegations against Marcos, accusing him of being a drug addict. Duterte added that Marcos was allegedly once on the watch list of the Philippine Drug Enforcement Agency. Marcos, after Duterte's statement, released a medical certification proving there is no trace of drug abuse from his examination. Alam ko na talaga noon pa. President Bongbong Marcos is... Kayo na ang humusga dito po sa inyong napanood ngayon. Ngayon, balikan ninyo, kayo na ang bumalik ng video na mga ito. Ayan, no? Ayan. 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 Ha? Ayan. Kayo na ang humusga, mga kababayan, kung ano ba talaga ang maaaring dahilan nitong pagkakasibak ni Torre. Ito ba ay dahil si Torre sumunod lang sa hamon sa kanya ni Pangulong Marcos na linisin niya ang hanay ng mga kapulisan at gampanan ang tungkulin. Ang tungkulin ni Torre ay linisin pati or sawatain ang mga adik. Ngayon, mga kababayan, itong si BBM, di naman lingid sa kaalaman ng karamihan ng taong bayan na ito ay pinaghinalaan at hinahamon ni Tatay Digong at ni Attorney Vic Rodriguez ng hair follicle drug test. Pero lahat ng ito, anong sagot niya? Ngingiti-ngiti lang. Wala naman daw kinalaman yun sa trust, yung hair follicle drug test. Yan. Gets nyo, mga kababayan? Mamili na lang kayo kung alin dito yung maaring dahilan. Ito ba ay dahil sa allergic itong si Marcos Jr. ng hair follicle drug test or magpa-drug test? Or ito ba ay dahil si Torre nagsalita tungkol laban dito sa mga adik? Or base sa inyong napanood, ito ba si Torre ay tatakbong presidente? Kayo na ang humusga, mga kababayan, kung alin dito sa mga ito ang maaring posibleng malaking dahilan kung bakit itong si Torre ay nasibak, mga kababayan, sa kabila ng naging paborito po siya nitong Pangulong Marcos. Panoorin niyo pa po itong isa pa pong mga maaring dahilan. Ililipat daw di umano ng ibang pwesto si Torre. Ang Malacanang nabigyan ng ibang posisyon sa gobyerno si Relief Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ito'y ayon kay Department of the Interior and Local Government o Alam nyo, mga kababayan, pag hindi ito binigyan, ayon nga kay Senator Bato, magkakaroon talaga ng floating status tayo dito. Mayroon tayong 4-star general pinapasahod na wala pong ginagawa. Kaya ako lang at kakamot lang ng B. Pag nagkataon, Kaya kinakailangan, Torre, maaring mag-resign ka na or mag-retired ka na, magkusa ka ng umalis at bitawan mo na ang hawak mong 4 na Dragon Ball.
Four-star. Bitawan mo na, ibigay mo na ay Nartates. Wala na eh. Ayaw na sa'yo ng jowa mo. Huwag mo nang ipagpilit ang kagustuhan mo. Hindi. Joke lang yun mga kabayan na. DILG Secretary John Vic Remulla, gayunman bahala na anyang Pangulo ang magbigay ng detalye kaugnay nito. Samantala kahapon, opisyal nang nanumpang pumalit sa kanya na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang officer in charge ng pambansang pulisya. We will have to wait for the president to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former chief PNP. We should respond to any distress call or call for help from our community. Yan naman ay part ng ating managing police operations. Ang ating dati alambat-sibat yan eh. And then managing police operations and enhance natin. It is about patrolling and investigation. Proactive and reactive. Ngayon, about the response is nandito na tayo sa proactive pa lang. Ayun mga kababayan, ayan po ang maaaring sapitin ni General Torre at ito daw po ay maaaring ilipat or magkaroon ng panibagong posisyon. At malamang sa malamang hindi na po yan sa pagka-pulis. Kasi pagka panatilihin pa rin niya ang pulis niya, magkakaroon po ng problema tayo dyan dahil ayan nga, magiging floating po siya. Dahil siyempre, alam nga naman na parang sobra na lang talaga siguro ang kapal na lang ng mukha ni Torre. Kaya na lang talaga siguro niyan lunukin ang kahihiyan. Pag sakasakaling manatili pa rin siya dyan, no? Hindi pa siya umalis. Unless kung talagang tatablan siya ng hiya, no? At bumaba na lang talaga siya ng kusa. After all, sinasabi naman ng Malacanang, Torre, dito, lilipat ka namin. May mga umuugong daw ngayon, may mahalaga kang misyon eh. Ano kaya yung mahalagang misyon ni Torre? Dahil nakakatakot itong administrasyon nito, napakatalamak nung administrasyon nito. Pag kalaban nila sa politika, tudong gipit ang ginagawa. Kasama pati mga vloggers no? Intindi, ang lupit no? Talagang junior ito sa kanyang tatay kasi yung tatay niya noon di ba? Talamak noon sa panggigipit sa mga media. Ngayon, this time, mga media kasi wala na kakampi na nila kasi natakot na Alam naman, di ba? Nasampulan na sila ng ama noon sige, gawin ninyo uli yung ginawa nyo nun sa akin tatay, mangyayari din sa inyo ngayon. Kaya anong nangyayari sa mga mainstream media ngayon? Tahimik, di ba? Pero pagdating sa mga Duterte, kulang na lang, lahat na lang, pati pagtae, pagpunta sa CR, pagligo ng mga Duterte, babalita Tama hindi? Sa bagay mga kababayan, kung dito nga naman sa administrasyon nito, wala ka naman may balitang maganda. Kaya boring. Walang nanonood Pero pag Duterte pag-uusapan, napakalakas ng hatak ng views Di ba? Pati nga itong mga animal na mga bangag vloggers Pati itong mga kakamputang vlogger na to kakampuit pala. Sorry sa words. Hindi pa ako nagmumura Pati yung mga yan, nakikiano yan nakikibyos yan kasi sayang no? Bukod doon sa bayad sa kanila dito sa views ng mga Duterte makakaano rin sila. Samantalang kami mga Duterte vloggers nakaasa lang kami sa views. Kaya kung gusto ninyo na manatili kami na patuloy na magiging independent no? Unless dito lang sa mga Duterte no? Kasi ito talaga ang ating pinaglalaban di ba? At least hindi naman kami binabayaran, di ba? Andito kami para mag-support at andito kami para magbigay ng totoong nangyayari sa ating bansa. Panoorin niyo ito mga kababayan Isa pa itong usap-usapan na biro-biro lang daw mga kababayan. Sino daw ba ang may kakayahan na maaring maglungsad ng kudeta? Hindi po natin ito sinasabi na maglunsad ng kudeta ang sino man. Ang sinasabi lang natin, narinig po natin ito dito sa estasyon na ito. Muna, syempre, may naalala ko maski naman kayong tayo na mga ordinaryo at wala sa kapangyarihan, alam natin na kung parang
parang usually sinasabi natin, syempre, iba yung tingin natin sa mga taga-PMA, tapos iba rin yung tingin natin sa PNPA. Although, nagbabago na because nakikita natin yung mga produkto ng PNPA na okay naman sila. Okay naman sila. Oo. So, ganon. So, tapos may nagbiro na isa pong insider expert. Nagbiro po siya nung kinakausap namin kanina na sino ba kaya maglunsad ng kudeta dyan sa dalawang yan? Ay! Sino doon sa dalawang yon? Sabi ko, it's not that they want to launch anything, ha? But it's about influence. It's about influence. Ano yung mas influential, yung PNPA or yung PMA? Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Sinasabi, di ba, ang sinasabi ko nga kanina, Juvie, Chiki, hindi unusual yun eh. Ano yung naalala mo? Consider. Ayan mga kababayan hindi daw po iyan unusual At tinatanong nga po rito, ayon daw po may nagbiro na sino ba sa dalawang yan ang maaring makapaglungsad ng kudeta? PNP o ang militar? Mga kababayan. Yan daw ay biro lang na mayroon lang daw po nagbiro. Pero sa tingin nyo rin mga kababayan, sa inyong pananaw, sino kaya at nako, lalo pa pong nadagdagan ang ating isipin. Lalo pa pong lumalabo at naliligaw na ang taong bayan. At ito, isa pa sa mga nagiging dahilan mga kababayan ng labas nitong issue na ito, mga kababayan, dahil mayroon daw pong gustong pagtakpan. Ano ba itong gustong pagtakpan mga kababayan? Siyempre, ano pa ba ito? Itong mainit na issue ngayon tungkol po dito sa mga flood control scam. Scam na po yan. Flood control sindikato na po yan mga kababayan Buong Pilipinas ang nangyayari sa ating bansa. Oo, pagpalagay na natin, sabi na lang natin, magkatotoo ito lahat. Ang sinasabi, maaring ang biro, magkatotoo na sinasabing maaring magkudita, alin man sa mga ito at may kakayahan itong PNP. Maari lang po, ayon sa biro lang po ito mga kababayan, hindi po natin din ayon sa biro. Yung sinasabi naman ng Senator Amy Marcos, maaari din magkatotoo na itong si Torre ay mataas na ang pangarap, mataas ang lipad, kaya bagsak ng mataas din mga kababayan, di ba? Ganyan yan, So marami po ang mga possibility. At ito naman si Torre, mukhang pinapatunayan niya. Ito yung kanya mga video Itong kanya mga video, masta talaga siyang presidente Ayan di ba? Ayan, ang kanya mga video, astang presidente si Torre dito mga kababayan, so maaari din to na ito isang dahilan kung bakit nasibak itong si Torre. Nakikita nyo naman po sa video na yan mga kababayan. Ano pa? Ano pang dahilan? Ito pa. Napanood nyo na naman to, di ba mga kababayan? Pinagbilin sa kanya ni PBBM na Torre, ayusin mo, linisin mo. Sumunod naman si Torre, masunurin dahil masunurin, ito ang kanyang ginawa. Ayan, nag-pronouncement siya sa ito. Walang gumagamit or walang adik na gwapo. Pangit lahat ang mga gumagamit or mga adik. Yan ang sabi ni Torre, mga kababayan, pumapangit or pangit talaga, mga kababayan. Despite na alam ni Torre na mayroon pong una ng hamon si Tatay Digong dito kay Marcos na hair follicle drug test. Ganon din si Attorney Vic Rodriguez. Huwag niyong sabihin hindi alam ito ni General Torre na naghamon ito sila Tatay Digong at saka si Attorney Vic Rodriguez na parehas yan tinanggihan at binarwala lang ni Marcos Jr. Huwag niyong sabihin mga kababayan na itong si Torre hindi niya alam. Hindi niya alam na BMR. Mag-ingat ka dyan. Na hindi niya alam na nabalita na hinahamon itong si Marcos na magpa-hair follicle drug test. Ganon. Masyado kayong atat Wag masyadong atat. Ayan mga kabayan. Pero ako, masaya ako. Dahil kahit papaano, nagkaroon din ng hustisya itong ginawang pangkikidnap kay Tatay Digong at yung ginawa sa KOJC na pang-aapi nitong ni Torre, mga kababayan. Yan, maliwanag po yan. Kung malungkot man ako, wala na akong pakialam doon kasi
alam ko, mayroon pa rin silang gagawin na mga matitindi dyan ng mga diversionary tactics eh. At ito nga mga kababayan, yung diversionary tactics na ito, panoorin nyo po ito. Ito po ang malamang pilit na pilit nilang gusto pong iwala at pagtakpan ng taong bayan. At ngayon, pag natapos po itong Torre issue, balikan po natin ito mga kababayan sapagkat ito po talaga ang mahalaga. At wag po tayong bibitaw na taong bayan. Panoorin po natin itong video na to. Ipaaresto po ng Senado ang mga kontratista ng mga maanumalyang flood control project kapag hindi po sumipot sa kanilang pagdinig. Ilang senador naman po ang kumpinsidong malawak ang sindikato sa mga flood control project at posibleng umunong nagsasabuatan ito pong mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Mian Corvera sa balitang niya. Hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Yan ang banta ni Senate President Francis Escudero sa mga kontratista ng mga nakukuwestyong flood control projects kapag inisnab ang susunod na investigasyon ng Senate Pro Ribbon Committee sa September 1. Ayon kay Escudero, hindi siya mangingiming pirmahan ang arrest warrant laban sa mga contractors na ipinasampina ng Senado. Alinsunod niya sa rules ng Senado, maaring ipaaresto ang mga ipinatawag na resource person na tatangging sumipot sa mga investigasyon. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila hindi susunod. Sabi ni Escudero, kailangan imbestigahan at parusahan ang mga kontratista at iba pang nasa likod ng palpak na ghost projects. Sa ngayon, 10 kontratista nang ipinasampina ng Senado para paharapin sa investigasyon. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may malaking tao na nasa likod ng panunuhol ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Posible rin umanong may nangyayaring sabwatan sa pagitan ng mga kontratista at mga kongresista para makakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga yung sistemang ginagawa. Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier. Ayan naman pala, ikaw na mismo super ate, ikaw na mismo. Tinukoy mo na, bulok talaga ang sistema ni Bonjing. Di dapat ipatawag mo na si Bonjing. Sino ba yan si Bonjing? Oh, kilala niyo ba si Bonjing? Yung may malaking chupon na hawak-hawak? Patawag mo na. Padala mo yung chupon dyan, yung malaki. Baka buksan niyo yung chupon, iwanan niyo sa gitna, baka nandyan yung mga ginto-ginto, mga Talyano gold. Hirap dito kay Senator Ivy, puro lang daldal eh. Wala namang tinan mo yung nangyari doon kay Tatay Digong, yung kanyang investigasyon, nasaan? Di ba? Natuwa na tayo doon dahil kahit paano, nagpa-imbestiga, siya lang ang nagpa-imbestiga nito eh. Di ba? Pero anong nangyari? It's useless eh. Hindi naman nakalagay sa Senado pala. Hinahanap ni Atty. Kaufman, walang record. Ano yun? Anak ng teteg. Nako, super mangga. Pasintabi po sa mga followers mo, lalo na yung mga vloggers na iba dyan. Hindi ka na obra sa mga Duterte supporters, maniwala ka. Sa bagay, 2028, senador ka pa naman. Di natin alam, baka tumakbo ka ng vice president o president. Nako, no more Marcos again, mga kababayan. Ito naman, budol na naman ang gusto yun. Bonjing na bonjing, bonjing ng bonjing. Hanggang daldal ka lang naman. Tawag mo. Sino ba yung sinasabi mong bonjing? Sa nagkaalaman talaga. Para ba kayo sa bayan o para lang kayo sa pamilya ninyo? Di ba mga kababayan, kung talagang para ka sa pamilya, ay para ka sa bayan, ipatawag mo yung bonjing na sinasabi mo. Oh. Yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light, mas malala pa nga yung mga contract dyan. Kahit pa paano, yung mga pangit na flood control na yan, na puro kawayan imbes na bakal, may nangyayari. Ayan pa, di ba?
naka-inline ito dito. Ayon nga kay Mayor Basti, naka-inline na sila ni BBM at saka ni Mayor Magalong Ito hindi ko binabash si Mayor Magalong pero si Mayor Magalong parang awig or nagiging Lacson 2.0. Puro expose. Anong nangyari? May nakasuhan ba? May nakulong ba? Ayon nga kay Mayor Basti, kung hindi ito cooking show, kung hindi ito palabas lang ninyo, wag natin masabihin muro-muro kasi mai-open yung mga kababayan natin, mga kapatid natin na Muslim. Cooking show, kung hindi ito yung lutong Macau na lang, lutong Macau. Wala puro expose lang, si ganito, si ganon, alam ko, kilala ko. Alam mo pala dalhin mo na dyan sa Senado, andyan ang Blue Ribbon, si Senator Marcolita, magtiwala ka na lang. Kasi may tiwala naman ang taong bayan kay Senator Marcolita. Di ba? Mga kababayan, except lang dito kay Super Manga. Okay, wala na rin talaga tayong tiwala dyan. Ang hirap, no? Ang hirap magtiwala, mga kababayan. Yung alam mong nang gamit na, nang luko na, nang ano na sa inyo. Di ba? Nakaisa na, gusto mo pang makadalawa. Abay, napakatanga mo na talaga pagka ganun. Di ba? Sige mga kababayan, sana naman na tayo, matuto na tayo. Ito si Mayor Magalong, hindi ko binabash pero Mayor Magalong, hanggat ganyan lang, expose ka lang ng expose, wala kang aksyon na gagawin, alam mo na pala, nagpapasasa, milyon, bilyon. Katulad ni Chanko, di ba? Nabanggit niya na. Nagsama-sama na kayo lahat. Itong si Abante, itong si Richard Gomez, tinatanong nila si Mayor Magalong, labas din kayo, ilabas nyo rin ang ebidensya ninyo. At talagang para kayo sa bayan, ilabas nyo lahat. Hindi yung para lang kayo sa inyong mga sariling political ambition. Ay nako. Di ba mga kababayan? May ginagawa. Mas malala talaga yung mga pinagkakabit. Naku, talaga namang kalokohan na yun. Hindi pinangalanan ni Marcos ang tinutukoy nitong bonjing, pero ito rin umano ang nagtatanggal sa mga flagship projects ng Pangulo na nakapaloob sa national budget. Tignan naman ninyo, liwa-liwanag. Ayan na mga kababayan, ito bang tinatawag mong bonjing? Mas malakas pa ba? Mas matapang at mas makapangyarihan pa ba sa kapatid mo? Bakit? Kapatid mo ang Pangulo ngayon, hindi mo pinapangalanan kung sino ito, pero project program ng kapatid mo. Flagship project ng Pangulo ng kapatid mo. Ito yung kumukuha, yung tinatawag mong bonjing, tapos ngayon hindi may bulgar. Ano ang gusto mo lang pakita dito? Diba? Ganyan yung ginagawa ni Lacson din noon. Puro expose. Pagdating ng araw, ayun, tumakbo senador, panalo. Ito rin si Mayor Magalong, expose. Sino ang nakulong? Sino ngayon yung kinasuhan? Wala. Mamaya kunti, baka andyan na yan sa DPWH. Siya na ngayon yung sekretary. Wala na, sama-sama na. Sino pang iimbestigahan? Di ba naman si Super Ate, si bonjing. Ilang araw mo na yan, ilang bisis mo na yung sinasabi. Nasaan na si bonjing? Binibilog niyo yung utak ng mga Pilipino. Matino yung budget na galing sa DPWH at kay Presidente pag dumarating dito. Pag SONA, bibigay sa amin yung kopya ng malaking libro ng NEP. Yung budget ng Pangulo yan at yan ang nanggagaling sa DPWH mismo na talagang inocular nila. Pag yung GAA na yan, naging GAB na, masisindak na lang kami dito sa Senado. Yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa unprogram. Nang tanungin kung sino si bonjing, ito ang... Sandali muna may nabanggit siyang masisindak na lang kami dito sa Senado, anak ng pating mga senador kayo, nagpasindak kayo sa isang bonjing lang? Nagpasindak kayo sa isang bonjing lang? Anak ng teteng naman talaga, masisindak na lang kami dito sa Senado, tanggal na ni bonjing? Ano ba yan? Tanggal na, ilalagay sa unprogram. Nang tanungin kung sino si bonjing, ito ang sagot ni Marcos. Ma'am, just to be sure, yung bonjing na nire-refer niyo po si Speaker Martin Romualdez. Wala namang sinasabi, ikaw nagsabi nun. So may hands. Maraming bonjing doon. Sabtakan ng daming baby bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Kumbinsido naman si Senator. Kita mo mga kaubayan, maraming bonjing. Showbiz na showbiz pa rin. Ginagawa lang tayo talagang
Napaka-showbiz pa rin itong si Mangga, no? Rafi Tulfo na malawak ang sindikato sa likod ng mga flood control projects kaya dapat maipatawag ang mga opisyal na posible ring kasabwat sa gobyerno. Nakakabahalaan niya na pati ilang kongresista tinatangka na ring suhulan para manahimik. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigahan sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng mga karamihan sa mga lokolong, karamihan sa mga kawatan. Para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-bribe sila. Ipaubay naman ng mga senador sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta kung iimbitahan si Congressman Leviste. Iminungkahi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na dahil nadadawit ang ilang kongresista sa issue, mas mabuting independent body at hindi ang Kamara ang mag-imbestiga. Maraming nadadawit in the House members that how can we investigate ourselves if some of our members are alluded to and they said irregularities. So, and I also adopt that an independent body should be constituted to investigate this alleged anomaly. May Ann Corvera para Tama. Sinasabi ito eh. Paano kayo makakapag-independent body dyan kung kayo mismo ang maraming nasasangkot sa inyo dyan? Di o mano, no? Na mga nakinabang dito sa mga scam ng flood control. Di ba? Ay nako. So, ayan mga kababayan. Nagtapos tayo dito sa ito talaga yung tunay na issue. Kung ano man ang mga gusto nilang pagtakpan, sa tingin ko, ito yung malaking bagay na gusto po nilang pagpan, ang issue po ng flood control. At kung makikita nyo po lahat ng mga nagsasalita, no, ng mga naka-align dito sa Pangulo, iniiwas nila yung Pangulo. Pasintabi mga kababayan, ito pong si Magalong, hindi ko po kilala, no? Kilala ko lang siya bilang mayor. Hindi ko rin po inaano yung kanyang tinatawaran yung kanyang aksyon. Pero mananatili lang yan hearsay, Mayor Magalong, hanggat hindi ka naglalabas ng mabibigat na ebidensya at hindi mo pinapatunayan sa taong bayan yan. Mananatili lang yan na panggagamit at mayroon ka lang political ambition para tumaas ka. Ay, pasensya na Mayor Magalong, pero sa totoo lang, ano na kami, nadadala na kami. Di ba? Ayan, si Lacson, di ba? Bata pa ako, narinig ko na yan. Expose ni ganito. Sino bang nakasuhan? Kayo mga kababayan, may mga edad ng mga viewers natin dito, marami na sa inyo naabutan si Lacson. Narinig nyo ba si Lacson? Dahil sa expose ni Lacson, may pinangalanan siya, si ganito, napakulong talaga, senador, congressman, or matataas na opisyalis ng ating gobyerno. Mayroon ba mga kababayan? O comment nyo mga dyan sa baba kung talagang nakarating pa kayo dito sa bandang dulo na ito. Kasi alam nyo, ang ating pinag-uusapan ngayon, napaka-relevant po nitong pangyayari na ito. Ito, gumagamit po sila. Tingnan mo si Super Ate, yung kanyang kapatid, iwas pa rin eh. Pati yung Bonjing, hindi pa rin niya mapangalanan. Alam niya na, kilala niya na eh. Showbiz pa rin eh. Ni sinasabi na nga ng mga congressman, nagreklamo na nga si Congressman Richard Gomez eh, dahil nadadamay sila eh, matitino eh. Si Pastor Dila ninyo, nadadamay, matino din daw siya eh. Naniniwala ka ba matino din? Bahala ka kung maniwala ka. Di ba? Pero nagrereklamo sila. At ayan, yung Ako Bicol na yan, yung isang party list na yan, sinasabi niya na, paano kami makakapag-imbestiga? Dapat magkaroon talaga ng independent body. Iimbestigahan sarili namin. Ano yun? Sasabihin namin, ako ang nag-ano yan. Kinuha ko yung budget yan kaya hindi yan napatayo ng maayos. Ganon? So ayan mga kababayan, ito po ang napakahabang video na papasalamat ako sa inyo kung umabot po kayo hanggang dito sa dulo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At huwag po kayo mahihiya mag-comment kung ano po ang inyong nakita na pinakabuod na dahilan kung bakit sinibak itong si Torre. Para sa akin, itong lahat na mga nabanggit natin ay posibleng dahilan ng pagkasibak ni Torre. Pero ang pinaka-ultimate, ito po talaga, itong flood
scam control ngayon na nangyayari sa ating bansa. Kung agree po kayo, paki-comment nyo dyan sa baba. Kung hindi naman, i-comment nyo rin at bakit. Maraming salamat! Muli ito si BMR Channel. Nagpapasalamat po sa lahat sa inyo sa walang sawang suporta. At syempre nagsasabing, Pilipinas, as always, God first po tayo. Bye-bye!